Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sa muling lahat na papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah lamang. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Kanya. At ako'y sumasaksi na si Muhammad alayhi salatu wassalam ay hiling sugo at alipin ng ating dakilang tagapaglikha. Sa muli ang ating pagbati ng kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa bawat isa't isa. At panalangin sa Allah na nawa ang kalusugan, ang kapayapaan, ang katahimikan ng buhay at ang madaling pagsagawa ng ibada ay ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat isa't isa sa atin. Insyaallah ta'ala sa oras na ito bago dumating ang salatul duhur ay ating pag-usapan at nandyan sa inyong harapan ang sinasabi nating ang pangangalaga ng reliyon ay ang pag-iwas sa sinasabi nating mga bagay na kung saan tiyak o sa kalagitnaan ng halal at haram. Insyaallah ta'ala ating pag-aralan ito at ito'y kukunin natin sa aklat ni Imam Ibn Rajab na ito ay ang sinasabi nating Jami'ul Ulum wal Hikam, ang koleksyon ng kaalaman at mga wisdom ni Ibn Rajab rahimahullah, at kung saan insyaallah ay ating tatalakayin ang isa sa napakahalagang bagay na bidnillah ta'ala maging dahilan na tayo ay maging malapit sa ating dakilang tagapaglikha, na maitama natin ang ating mga prinsipyo o konsepto pagsagawa ng ating pagsagawa ng ating mga ibada. Ito ay simulan ko sa hadith na sinabi ni Abu Abdullah An-Nu'aym bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu na kanyang nadinig mula sa propeta alayhi salatu wasalam, at ating pakinggan insyaallah. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyin wa bainahuma umur mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a lidini wa irdi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram qarra'i yar'a hawla al-himah yushaku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi muharramuh ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salahal jasadu kullu wa idha fasadat fasada kulluhu ala wa hiya al-qalb Ang hadith ay sinabi ng propeta alayhi salatu wasalam ay kay Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, na dirigyan mula sa propeta alayhi salatu wasalam na sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam na ang sinasabi nating halal ay sadyang maliwanag at ang haram ay sadyang maliwanag, at ang sa pagitan nito ang di tiyak na mga bagay, yung sinasabi nating hindi klaro na ito ay halal o haram sa pagitan ng mga tao ay sa kanilang mga kaalaman. Ang iilan lamang sa mga mananampalataya o mga taong may kaalaman sa bagay na ito, na kanilang nasisiguro na ito ay halal at na kanilang nasiguro na ito ay haram. Kaya dahil dito, sino man ang umiwas sa sinasabi nating walang katiyakang bagay ay kanyang napapangalagaan ang kanyang sarili at ang kanyang reliyon. Naiwas niya sa anumang pagkakamali o pagkakasala. At sino man ang pumasok dito sa sinasabi nating mayroong pag-aalinlangan, di tiyak na bagay, maari siya sa pag-aalinlangan na iyon, maari siya ay papasok sa mga ipinagbabawal. Katulad na lamang ng sinasabi nating pastul na siya nagpakain sa pribadong halamanan na hindi niya pag-aari. Tunay na ang sanctuaryo o yung sinasabi nating mga banal na lugar ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ito'y isang uri ng sinasabi nating parabula, ay kanyang mga bagay na kanyang ipinagbabawal. Tunay na sa ating katawan ay mayroong uri ng laman
na kapag ang laman na ito ay nasa mabuting kalagayan, ang lahat ay magiging nasa maayos. Subalit kapag ang laman na ito ay mayroong kasamaan o mayroong sakit, ang lahat ng bahagi ng katawan ay magkakaroon ng sakit. At tunay na ito ay ang sinasabi nating puso. Kaya insyaAllah, halika kayo mga kapatid na ating pag-aralan ito ayon sa paliwanag ni Ibn Rajab sa kanyang kaalaman mula sa inipon niyang aklat na ipinaliwanag niyang aklat at ito'y tinaguri ang Jami'ul Ulum wal Hikam. Ito ay mga koleksyon ng kaalaman at kung saan ito ay kilala at pinag-aaralan ng ating mga ulama, pinag-aaralan ng ating mga talibul ilm, na ito ay isang bahagi ng kaalaman na dapat nating bigyan ng pahalaga. Ang pagpapaliwanag hinggil sa bagay ng hadith na ito, na una po rito, na kanyang sinabi, innal halala bayyin wa innal haram bayyin. Maliwanag na ang sinasabi nating halal ay sadyang napakaklaro sa isa't isa sa atin. At ang sinasabi nating haram ay sadyang maliwanag. Ito ay nagbibigay ng kaalaman sa atin na walang pag-aalinlangan na ang reliyong Islam ay sadyang nagbibigay ng maliwanag na katuruan kung ano ang pinapahintulutan at kung ano ang ipinagbabawal. Subalit sa dalawang bagay na ito sa sinasabi nating halal at haram, mayroong namamagitan dito na kung saan may mga tao na hindi tunay na nakikilala kung ano ba ang hukom dito. Subalit sa mga taong nakatayo sa may tamang kaalaman, walang pag-aalinlangan sa kanila na ang bagay na ito, ang halal at haram, ay sadyang kanilang nakikilala. Kaya ito ay ayon sa mga taong mayroong tamang kaalaman sa pananampalataya. Kaya dahil dito ang mga tao na kung saan na sinasabi nating walang kaalaman sa bagay na ito dahil mayroon silang pag-aalinlangan, nangangahulugan na hindi umabot sa tamang informasyon ang kanilang mga kaalaman. Kalintulad na lamang na yung sinasabi nating pagkain ng mga pananim, bungang kahoy, mga halaman, mga inumin, mga dapat susuotin, ang kuton, ang wool, ang pag-aasawa o ang pagninegosyo, itong lahat ay nasadyang napakaliwanag sa mga taong mayroong kaalaman. Ano ba ang dapat nating kainin? Ano ba ang dapat nating mamanahin? Ano ba ang dapat nating pakinggan? Ang mga bagay na ito na pinapahintulutan sa mga taong may alam ay sadyang napakaliwanag. At ganoon din ang mga ipinagbabawal ay walang pag-alinlangan na ito ay sadyang maliwanag din sa mga taong may kaalaman. Ano ang sinasabi nating hayop na dapat nating kainin? At alam po natin na kung nasabi po natin kanina ang sadyang napakaraming halal na hindi natin mabibilang, napakarami din ng haram na ito ay mabibilang po natin. Ang ibig ko sabihin po rito mga kapatid, walhamdulillah, ang Islam po ay sadyang nagbibigay ng liwanag sa atin sa isang kadahilanan na may mga kapatid tayo na nagtatanong na bagong Muslim ay may nakuha silang kaalaman na bakit brother sa Islam ay puro haram. Mga kapatid, dapat natin isalang-alang na wala pong haram sa Islam maliban na lamang na ito ay nakapagdudulot ng kasamaan. Kung ito ay, bakit ito pinagbabawal ng Allah? Dahil ito ay nakapagdulot ng kasamaan. At wala rin sinasabi nating halal, maliban na lamang na ito ay nakapagdulot ng kabutihan. Kaya sadyang maliwanag sana ito sa atin. Dahil po ang sinasabi nating halal at haram, ito po ay ang kapangyarihan ng Allah Jalla wa Ala, na siya ang may kaalaman sa mga bagay na nakapagdulot ng kabutihan, kaya ginawa niyang halal, at nakapagdulot ng kasamaan, kaya ginawa niyang haram para sa atin. Kaya dahil dito sa kabuuan ng banal na Quran, halimbawa sa surah Al-A'raf, Al-An'am, sabi ng Allah Jalla wa Ala, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. At tunay na pinahintulutan ng Allah sa inyo ang sinasabi nating tayyibat. Walhamdulillah, ito po yung naman ng pananampalatayang Islam na alam natin ang tayyibat. At ito ay pinahintulutan ng Allah. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ, at pinagbabawal sa kanila ang mga kabait. Kaya wag mong sabihin na puro na lang haram at puro na lang haram. Kaya kung titingnan natin sa sinasabi nating mga pinapahintulutan sa pananamit, ay sadyang napakaraming uri ng pananamit. Wag lang pananamit na kung saan ito'y hindi na uri ng pananamit ng isang mananampalataya, pananamit na halimbawa yung harir, yung sida na sinasabi natin, o sa mga gamit, halimbawa yung utensils ay pwede tayong gumamit ng kahit anong utensils, maliban na lamang sa mga ginto.
Kaya dito natin makita mga kapatid, ang Islam po ay nagbibigay sa atin ng kalayaan na tayo ay kumilos ng ayon sa kagustuhan ng Allah Jalla wa'ala. Subalit, may mga kapatid tayo na dito na lang kayo siguro sa ibang bansa, doon na lang kayo sa ibang planeta. Ito po ay panunuligsa sa din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang haram ay maliwanag at ang halal ay maliwanag. Maliban na lamang sa tao na walang tamang kaalaman sa kanyang panampalataya o hindi niya naabot ang kaalamang iyon. Halimbawa sa pagkain, ang lahat na, masya Allah, bibilangin mong mga lahat na hayop napakarami. Subalit halimbawa yung baboy, yung may sinasabi nating may pangil, ang sinasabi nating dugo, kakaunti lamang. Magbilang ka ng mga pinapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito, dapat nating ikatutuwa ang sinasabi nating mga halal na ito at ganoon din ang haram. Bakit? Matutuwa tayo na tayo binigyan ng Allah Jalla wa'ala ng kaalaman ng mga bagay naging haram at huwag nating pipigilan. Ang haram ay gagawin nating halal at ang halal ay gagawin nating haram. Tayo po ay mga mananampalataya. Kaya kung ikaw ay nandyan ang halal at sasabihin mo, ang lahat naman ay halal, ang lahat naman ay haram. Brothers, may halal po at haram dahil ang Allah ang siyang gumawa sa atin at ang lubusan nakakaalam. Ito po ay makita natin na dapat tayo may tagapag-utos sa atin dahil limitado ang bawat isipan po natin. Ang tagapag-utos na yaon ay ang Allah Jalla wa'ala at inuunawa ng mga taong may tamang kaalaman. Kaya dahil dito yung sinasabi nating masabi nating ambiguous, yung sinasabi nating ditiyak, ito yung mayroong pang-unawa ang mga ulama rito na maari ito ay pinapahintulutan ba o maari na ito ay pinagbabawal. Halimbawa na lamang, apakasimple, halimbawa yung ilan sa kanila ang pagkain ng sinasabi nating kabayo, ang pagkain ng donkey. Ang donkey halimbawa na sinasabi nating wild donkey at itong zebra at ang donkey naman sa bahay. O halimbawa yung pagkain ng butiki o yung pag-inom ng grapes na ito'y nakakalasing. Halimbawa, kung iinumin ka ng maraming quantity, ay maaring malasing ka. O ang paggamit ng sinasabi nating balat ng mga hayop, katulad ng sinasabi nating leon o balat ng sinasabi nating baboy. Halimbawa, mga bagay na ito ay sadyang sinasabi nating napakaliwanag. Na ito ay sa mga may alam sa pananampalataya ay sadyang napakaliwanag po ito. Ang negosyong halimbawa al-aina at ang tawarruk, ang mga transaksyon na ito ay nagkakaroon ng kasintulad ng sinasabi nating larawan ng sinasabi nating merong riba. At ito ay nasa sinasabi nating kalagitnaan. Kaya mga ulama rito ay nagkakaroon sila ng sinasabi nating pagkakaroon ng sinasabi nating iba't ibang mga opinyon. Kaya dahil ditong Allah Jalla wa'ala nagpadala siya ng aklat at ito ay nagbibigay sa ummah ng sinasabi nating maliwanag na patnubay at klarifikasyon hinggil sa mga bagay na pinapahintulutan at mga bagay na ipinagbabawal. Kaya sa atin pong mga Muslim na may roong patnubay mula sa Allah Jalla wa'ala, ay huwag po nating sasabihin na haram na lang lahat, haram na lang at kayo ba saan kayo nag-graduate, saan kayo nag-aaral na puro na haram. Ito po ay panunuligsa sa ating mga eskolar. Dahil ang mga eskolar po natin ay lubusang nakakaalam kung ano ang tama sa atin. Kaya kung ang nakunan mong kaalaman ay nagpurmang eskolar po lamang, ay doon po tayo malilito. Kaya wag po kayong kumuha ng kaalaman kay Brother Isa o kay Brother Abdullah o kay Brother Sinuman. Kukunin natin sa mga eskolar na mayroong tamang kaalaman. Si Sheikh Uthaymin rahimahullah, si Sheikh Ibn bin Bas, si Sheikh Fawzan, napakaraming mga ulama. O mga ulama natin na nauna pa. Kaya wag po kayong kumuha sa akin. Ako'y YouTuber, ako'y vlogger. Brother, ito lang aking kakayahan. Subalit ang kaalaman ay sadyang napakaliwanag. Kaya dahil dito sinabi ng Allah Jalla wa'ala, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ at binaba namin sa iyong aklat, ang banal na Quran, ya Muhammad alayhi salatu wasalam. Tibyanan likulli shay. At ito'y magbibigay ng paliwanag sa lahat ng mga bagay. Wahudan, warahmatan, wabushra lil muslimin. At ito ay gabay, ito ay habag, at ito ay magandang balita sa mga manampalataya. Kaya sa mga may pag-alinlangan, hindi ito naging magandang balita sa kanila. Bakit? Puro na lang haram. Bakit? Ang nakita nila ay haram na lamang. Mga kapatid, masya-Allah, napakalawak po ng pananampalataya po natin. Magsabi ka ng inumin. Ang inumin ay sobrang nakapakarami. Huwag ka lang uminom ng alak, huwag ka lang uminom ng nakakalasing, huwag kang uminom ng mga bagay na kapagdulot ng kasamaan. Magbilang ka ng mga makakain, napakaraming makakain, napakaraming negosyo, napakaraming kabutihan po. Kaya huwag po natin sabihin haram na lang na haram. Bakit po ba? Dahil limitado ang ating nakitang informasyon hinggil sa halal at haram.
Sadyang maliwanag po ito dahil ito'y karapatan ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito, sabi ni Mujahid, ang sinasabi nating mga pinahintulutan at mga pinagbabawal, ito ay sadyang maliwanag. Kaya dahil dito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, upang makita natin ang katayuan ng mga sinasabi nating katayuan ng mga kababaihan. At ito'y sabi ng Allah Jalla wa Ala sa surah Nisa ayat 176 sa banal na Quran, yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli shay'in alim. At ipapaliwanag ng Allah sa inyo ang kanyang mga batas upang sa gayon ay hindi kayo maliligaw. At ang Allah nakakaalam ng lubos na may alam sa lahat ng mga bagay. Kaya kung ikaw ay nalilito pa at hindi mo alam yung dapat mong gagawin, ang dapat mong papakinggan, ang dapat mong kakainin, ang dapat mong ilalabas sa dila, ito po ay sadyang napakaliwanag na hindi mo natamo ang tunay na kaalaman. Kaya may mga scholar po tayo. Kaya dahil dito, katiting ang nakakaalam sa mga bagay na ito. Ang buhay ng tao ay parang may tulad sa isang kagamitan. Ang Islam ay isang user's manual. Kung sundin ang nakasulat sa manual ay sigurado di masyara. Tama po, brother. Masyala, ito po yung mga bagay na kung saan alam natin na mayroon tayong patnubay at mayroon tayong mga kaalaman na nagmula sa maliwanag na revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga taong may totoong kaalaman sa mga bagay na ating dapat gagawin. Kaya dahil dito, sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. At bakit hindi kayo kakain ng mga pagkaing kinatay, na ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na banggit po rito? Kaya kapag nabanggit ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay walhamdulillah. O kung hindi man nabanggit ito at sa pag-uras na yung pagkain, ay babanggitin mo at ito ay sadyang ang mga ulama natin ay nagpapahintulot na po rito. Kaya may mga kapatid tayo, mga hindi Muslim, ay hindi sila nagbabanggit ng bismillah sa kanilang pagkatay. At kapag ang pagkain na yon, ang manok na yaon, ay hindi nila nabanggit ang anumang pangalan, di mo na dinig. At kapag ikay kumain, banggitin mo bismillah. At ito'y halal sa inyo. Dahil dito, ang pagkain ng mga ahlul kitab, sabi ng Allah Jalla wa Ala, wa ta'amul ladina utul kitab hillul lakum. Wa ta'amukum hillu lahum. At ang pagkain ng angka ng kasulatan ng mga Hudyo't Kristiyano ay halal para sa inyo. At ang inyong mga pagkain ay halal para sa kanila. Maliban na lamang kapag sila may pinagdiriwang o maliban na lamang sa mga bagay na kung saan ipinagbabawal na kainin po natin bilang isang Muslim. Kaya sadyang napakaliwanag ang pananampalataya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil dito sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah At-Tawbah, na pinaliwanag ni Sheikh Ibn Rajab na bilang dalil sa mga bagay na ito. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ. Napakaliwanag. At dahil dito sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang Allah Jalla wa Ala ay hindi siya magliligaw sa inyo pagkatapos na kayo ay kanyang napatnubayan. At ginawa niya na naging maliwanag sa inyo ang mga bagay na dapat niyong iiwasan at dapat niyong layuan. Kaya sadyang napakaliwanag na dapat tayong magkakaroon ng kasiyahan na may halal, walhamdulillah, na itala sa banal na Quran na napakaraming bagay na kung saan ang halal. Tapos sa kabuuan na lamang, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ. At pinag-utos sa inyo ang sinasabi nating tayyibat na ito'y halal para sa inyo. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. At ipinagbabawal sa inyo ang mga bagay na kapagdulot ng kasamaan sa inyo. Kaya halal, walhamdulillah, ay gagawin natin. Haram, alhamdulillah, ay layuan natin. Ito po ang katayuan nating mga Muslim. Subalit, halal na naman, haram na naman. No, mga kapatid. Tayo po ay kinalulugdan natin, nasisihan tayo sa mga batas ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito, ang banal na Quran ay binigay upang tayo magkaroon ng kaliwanagan. Kaya kung ikaw ay mayroon pang ibang kinukunan na kaalaman maliban sa Quran at Sunnah at paliwanag ng mga totoong may kaalaman at takot, dito ka po maliligaw. Kaya dahil dito, ang aspetong ito ay pinaliwanag ng Allah Jalla wa Ala na sinabi niya, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. At ito'y nasa surah Nahl, ayat 44 ng banal na Quran. At ibinaba namin sa inyo, ya Muhammad, ang zikr, ang paalala, ang banal na Quran, na ito'y magbibigay ng paliwanag sa mga tao
na ang anumang ibinaba sa kanila, na anumang mga bagay na kung saan kanilang pinagmumuni-munihan na tinatanong. Kaya dahil dito, alhamdulillah, ang Islam ay solusyon sa anumang mga hakbang na dapat nating gagawin. Kaya dahil dito, hindi na po tayo magbigay ng pangatlo pang order sa Islam na gagawin natin. Ito ay hindi maliwanag sa akin dahil nga po mga kapatid, hindi dumating sa iyo ang tamang kaalaman. Bagkus ang Allah Jalla wa'ala nagsabi, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam din." At sa araw na ito, ipinagingganap ko ang inyong reliyon sa inyo. At binuo ko, kinumpleto ko ang favor na ibinigay sa inyo. Kaya nandyan ang halal at haram na sadyang napakaliwanag at pinili ko na Islam ang reliyon para sa inyo. Kaya dahil dito, napakaliwanag. Dahil dito, sabi pa ng Propeta alayhi salatu wassalam, sa hadith na kung saan ito ay inulat ni Imam Ahmad sa kanyang musnad, at ang hadith ay sahih, taraktukum ala bayda, nakiya, layluha kanahariha, la yazigu anha illa hali. Kaya dahil dito, kayo ay iniwanan ko ng mga bagay na kung saan sadyang napakaliwanag. At ito ay sadyang maliwanag pa sa gabi. Ang kanyang gabi ay sadyang napakaliwanag. At walang sino mang iiwas at lalayo rito maliban na lamang sa taong sinira niya ang kanyang sarili. Kaya nandyan ang banal na Quran, ang halal ay maliwanag at ang haram ay sadyang maliwanag. Kaya bakit dito nagkakaroon ng sinasabi nating pagkakaiba ang mga ulama po natin? Ano ang ibang opinion dito? Bakit ganito at bakit ganon? Kaya una dito sila ay nagkakaroon ng sinasabi nating masabi nating ang bagay na maaring ang iba ay halal o ang iba ay nagiging haram. Dahil ang ibang kaalaman dito ay hindi dumating ng buo sa kanila o ang historya ng buong kaalaman ng bagay na naging halal o nagiging haram. So hindi lahat na nakuha mong kaalaman, ikay nakakuha ng kaalaman, siya nakakuha ng kaalaman, subalit kung mga tao na sila ay nakakuha talaga ng lubos at tunay na kaalaman. Kaya sadyang napakaliwanag po rito sa kanila. Kaya dahil dito sa ibang mga tao, katiting, limitado ang kanilang kaalaman. At ang bagay na iyon ay hindi sila naging eksperto sa bagay na iyon. Kaya dahil dito, ang sinasabi nating halal at haram ay nagiging alanganin sa kanila. Kaya may mga grupo na kung saan sila yung mga tao na kung saan talagang humawa kaagad sa tama. Bakit? Alam nila ang historya ng hadith, ng aya ng banal na Quran. Kaya dahil dito, sila ay makapagbigay ng tamang hukom dahil sa tumpak na kaalaman na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila upang sa gayon, pagkatapos na nawala ng Propeta alayhi salatu wasalam, ay may ipagpapatuloy pa ang tunay na kaalaman na ang tao ay maging maliwanag sa kanila ang halal na kanilang gagawin at ang haram na kanilang iwasan. Kaya ganun din ang ilan sa mga scholar na sinasabi nating nagkakaroon sila ng sinasabi nating pagkakaiba po rito dahil sa napakabigat ang timbang sa ibang mga ulama. Ang iba sa kanila, dumating sa kanila na ito ay isang obligasyon at sa iba naman ay nagiging rekomendasyon lamang. O sa ibang pagkakataon ay ito ay nagiging ipinagbabawal. O ang iba ay kinukonsider na maaring ang bagay na ito ay pinagbabawal, subalit kinasusuklaman po lamang. Kaya dalawa po rito mga kapatid ang sinasabi nating pagbabawal ng tuluyang pagbabawal at ang sinasabi nating pagbabawal dahil sa ating pagkakasuklam. At alam po natin, ilan sa mga hadith ng Propeta alayhi salatu wasalam na may hadith na kung saan siya ay naligo nakasama sa kanyang asawa, bagamat sila ay nasa sinasabi nating janaba. At may pinagbabawal na kung saan kapag pinaliguan na ng babae na mayroong janaba ay hindi mo na papaliguan o ang pinaliguan ng lalaki, ang tubig na mayroong janaba hindi mo na pwedeng papaliguan. Ito ay ayon sa iyong sinasabi nating pagkakasuklam. Subalit dito, ang mga hadith na ito ay nagkakatugma ayon sa tamang informasyon at tamang kaalaman na ating nakuha. Kaya ang hadith na ito ay yung sinasabi nating ang Propeta alayhi salatu wasalam kanyang ipinagbabawal yung sinasabi nating pagpaligo sa tubig ng babae o ng lalaki na nagamitan na ng babae man o lalaki. Halimbawa, ang asawa mo ngayon ay naligo sa tubig na iyon
At pwede mo bang sasalukin pa dahil siya ay nagkaroon ng janaba? Ang kabuuan dito ay ipinapahintulutan at ang pagbabawal po rito ay ang pagbabawal ng sinasabi nating pagkakasuklam at hindi pagbabawal ng tuluyang sinasabi nating haram. Kaya dito si Propeta Muhammad SAW at kanyang asawa, sila ay naligo ng sabay bagamat sila ay mayroong janaba. Kaya ganoon din, sa iba ay nagiging masabi nating ambiguous ang kaalaman na ito dahil nga naging limitado ang kanilang naabot na kaalaman. Kaya doon tayo sa mga tao na kung saan may lubusang kaalaman sa mga bagay na yaon. Kaya makita nyo rito, may kaalaman siya nakita, may kaalaman na kung saan pag-alinlangan at may kaalaman na lubusan niyang natutunan. Kaya doon po tayo sa mga taong may lubusang na kaalaman na kanilang naipaliwanag at sadyang maliwanag na dumating sa kanila ang kaalaman na yaon. Kaya sa sinasabi nating pag-aalinlangan sa isang bagay, tiyak, ito ay nahati sa sinasabi nating ilan sa mga bagay na ito. Una, nagiging ambiguous o nagiging tiyak ang isang bagay sa dahilan na ang mga tao na nagbibigay ng kaalaman po rito, ang kanilang mga hukom at ruling ay sadyang limitado lamang. At dahil dito, ang kanilang naibibigay na mga hukom ay nandyan sila sa kalagitnaan. Subalit sa kabuuan, alam po natin na kapag mayroong pag-alinlangan na kung saan katiting lamang nakakaalam, ay iwasan po natin. Napakasimpleng bagay. Ang sinasabi natin halimbawa na isda sa lata na maaring mayroong mantika na ipinagbabawal o kaya yung sinasabi nating isda mismo ay maaring nahaluan ng ipinagbabawal. Kung mayroon kang tinapay at mayroon ka namang isda, ng tinapay naman, sigurado mo naman, halimbawa, na ito yung biskit na ginawa mo o talagang usaging na binili mo, ay doon ka na sa sigurado. Sa dahilan ng mga tao na kanilang iniwasan ang mga bagay na mayroong pag-aalinlangan, ay kanilang napapangalagaan ang kanilang pananampalataya. Kaya sa mga tao na mayroong pag-aalinlangan, hindi nila alam ang batas po rito. Kaya nagkakaroon sila ng pag-aalinlangan. Sa mga taong mayroong tamang hukom dahil kanilang nakita ang tunay na kaalaman. Kaya dahil dito, aking ulitin, doon po tayo sa mga tao na lubos ang kanilang pangunawa na sila'y napapangalagaan ng Allah Jalla wa Ala. Kaya nga dapat ang mga Muslim ay mag-aral sa duyan hanggang sa libingan. Opo, tama po yan. Kaya, syempre, ang bagay na pag-aralan natin ay ang mga kaalaman na kung saan sadyang mapagkatiwalaan. Dahil may mga tao na sila ang kanilang kaalaman na dala ngayon dahil nga nagdudulot ngayon ito ng sinasabi nating pag-alinlangan kung anong susundin. Kagaya na lamang ng ilan sa mga kapatid natin sa ngayon, ang aming mga sisters na kung saan medyo, sabi niya, brother, pinapahintulutan naman ng mga kapatid Kaya ginagawa po namin. Ay minsan ay hindi mo na maunawaan yung kanilang sinasabi dahil malakas yung kanilang mga background sa kanilang mga salita. Kaya sabi nila ay ito yung opinion ng aming scholar. Kaya dito po tayo sa tamang opinion na mga scholar na lubusang nakakaalam. Kaya dahil dito, ang pag-iwas po rito sa mga bagay na mayroong pag-alinlangan ay ang pangangalaga ng ating dangal, ang ating karangalan, at maging dahilan ito na hindi po maaring mapapahiya ang ating pamilya, ang ating karangalan o ang ating pagkatao. Kaya doon na po tayo sa sinasabi nating sigurado na mayroong tamang kaalaman. Kaya dahil dito, waman waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Sino man ang pumunta o nahulog sa isang pag-alinlangan na hindi niya alam ang mga bagay na iyon, sabi ng Propeta alayhi salatu wasalam, waqa'a fil haram. Hindi mo na kasi alam Ano kaya? Kaya ito kasi ang paniwala ng mga ulama. Doon na tayo sa mga pinagsasang-ayunan at sa lubusang sinasabi ng may alam na dito po tayo mga kapatid. Kaya ang kanilang maaari sabihin natin na ating titingnan po rito ay ang kanilang kalawakan ng kanilang kaalaman at katotohanan ng kanilang sinasabi na ito ay mayroong dalil, hindi sa kanino man. Dalil mula sa Allah Jalla wa Ala sa banal na Quran at dalil mula kay Muhammad alayhi salatu wasalam. Ito po ang pananampalatayang Islam. Kaya dahil dito, ang sinuman na siya yaong papasok sa pag-alinlangan na ito
ay nakagawa siya ng bagay na kung saan ipinagbabawal. Alinlangan ka na nga hindi mo na nga sigurado. Kaya doon ka na sa sigurado. Kaya dahil dito, ang propeta alayhi salatu sa wika, ang sinuman na kung saan mayroong pag-alinlangan ay gumawa ng isang kalupitan. Lalong-lalo na magbigay ka ng hukom at ito'y susundin ngayon. Maging nasa libingan ka, kapatid, ay nakakatakot. Na habang ikay nasa libingan at ang ginagawa at ang binigay mong kaalaman, ang haram ay ginawa mong halal, ang halal ay ginawa mong haram, nakakatakot po ito. Kaya kapag hindi ka sigurado, ay layuan mo. O kaya'y doon ka sa talagang sigurado. Tama po. Kaya dahil dito, ang sanctuaryo na sinabi ng Propeta Muhammad a.s. ay isang parabula na kung saan ang papakainan natin ng ating tupa ay doon lamang sa pinapahintulutan sa atin. Dahil yung sanctuaryo ng Allah ay hindi natin pwedeng lampasan. So may limitasyon po. Kaya dahil dito, ang sanctuaryo ng Allah ay ang kanyang mga ipinagbabawal na dapat nating iwasan. At ito rin, walhamdulillah, ang kanyang pinag-utos ay dapat nating gagawin sa abot ng ating makakaya. Kaya kapag ang bagay ay mayroon ng limitasyon na doon na hangganan, ay huwag nating lalampasan ang mga hudud ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga, alam po natin na ang sadyang napakaliwanag ang din at hindi ito magdudulot sa atin ng pag-aalinlangan. Kaya dahil dito, halimbawa na lamang, ang Propeta Muhammad a.s. sa Madina ay gumawa siya ng sanctuaryo na ang sinasabi nating lugar na kung saan hindi pwedeng papasukin ng ibang tao, lalong-lalo na sa mga hindi Muslim, ay ang 12 miles around the city ng Madina. O yung sinasabi nating mga kahoy ay hindi puputulin. O maging si Omar at Uthman ay nagbigay ng sinasabi nating pagkain sa mga kamel na nanggaling sa kanilang mga charity. Ay ibig sabihin dito may mga batas sila na ibinibigay na sadyang binigyan nila ng paliwanag ang mga bagay na kung saan maaring ikalilito ng mga tao. Dahil dito, ang mga sinasabi nating taniman ni na Omar at Uthman ay nagbigay sila na ang tanimang ito ay para sa kakainin ng mga kamelyo. Nagbigay sila ng maliwanag na spesifikasyon na ito, ang mga bagay na ito ay binigay namin alang-alang sa charity po. Kaya maliwanag. Ang Islam ay ulitin ko mga kapatid, hindi po tayo malilito dahil ang itim ay makilala mo na itim at ang puti ay makilala mo na puti. Sa dahilan na sinabi ng Allah Jalla wa'ala, tilka hududullah. At yun ang mga limitasyon ng Allah. Fala taqrabuha. Kadhalika yubayyinu Allahu ayati linnasi la'allahum yattakun. At huwag mong lampasan, huwag mong lapitan ang mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil dito, ito yung mga ayat, mga ebidensya, mga tanda, revelasyon ng Allah Jalla wa'ala, ang kanyang mga legal at mga illegal na mga batas. Kaya dapat dito na tayo ay lumayo kung tayo ay tunay na mga mananampalataya. Kaya huwag po nating isubo ang ating sarili sa mga mayroong pag-aalinlangan at huwag po nating ituturo ang mga bagay na kung saan alanganin po tayo. Kaya ang Islam, alhamdulillah, ay siguradong batas na ang ating pupuntahan ay ang kabutihan, kaligayahan, kasiyahan, kapanatagan ng puso, kapayapaan sa mundong ito at kaligtasan sa kabilang buhay. Kaya sabi ni Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, ang kabuuan ng sinasabi nating takwa ng isang mananampalataya na hanggat siya ay mag-isip na yung mga bagay na kung saan masabi natin na ito ay maari, na ito ay halal, subalit kinatatakutan niya na siya ay papasok sa haram. Mga bagay ba, halimbawa, ikaw ngayon, ay ang negosyo ba na ito ay haram? Meron kang pag-alinlangan dahil hindi clear sa iyo. Iwasan mo ito. At doon nagiging kumpleto ang iyong takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hadith na ito ay patunay na kung saan na ang ipinagbabawal, ang mga bagay na maaring dahilan ng pag-alinlangan ay maaring dahilan tungo sa pagbabawal. Dahil ang maliwanag ang halal at maliwanag ang haram. Kaya aking mga kapatid, walhamdulillah, pasalamatan natin. At huwag natin tutuligsain, haram na naman, napakaraming haram. Ang haram ay pasasalamatan na ating gagampanan at
ang haram ay ating pasasalamatan sa Allah na siya ay nagbigay ng batas at ating talikuran layuan sa abot ng ating makakaya. At ang halal ay gagampanan at pasasalamatan din, gagampanan ng ating katawan sa abot ng ating makaya. Kaya maliwanag, ya Allah, ang halal na ito ay gagampanan ko, ang haram na ito ay iwasan ko. Huwag po tutuligsain ang pananampalataya dahil po ito ay ang sanktuaryo ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang lubusan nakakaalam. Kaya dahil dito sa uling bahagi ng hadith na kung saan sa bahagi ng katawan ay mayroong maliit na bahagi at ito yung puso. Kapag ang iyong mata ay tumitingin sa mga halal, tumitingin sa sinasabi nating mga bagay na kinalulugdan ng Allah, ang iyong tainga ay nakikinig ng mga halal at hindi haram. Ang iyong bibig ay nagsasalita ng mga halal at hindi haram. Ang iyong katawan ay gumagawa ng sinasabi nating mga halal. Kumakain ito ay ito'y tungo sa puso. Ito'y magdudulot ng kaluwagan, kapayapaan, kasaganaan ng puso, at ito yaong magdudulot na padaliin ng Allah ang mga kabutihan at magkakaroon tayo ng tamang kaalaman. Subalit kung ikaw ay kumakain ng haram, pinapakinggan mo ang haram, pinapanood ang haram, ano ang mangyari sa iyong puso? Kaya kung ang puso ay nagiging dalisay, nagiging malinis, ang lahat na kanyang pakinggan dahil may mga dumadaloy ang butas na ito hanggang sa puso, ito ay magdudulot ng kaligayahan sa tao na maging maliwanag sa kanya ang pananampalataya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pinapasok mo rito, halal ba ito haram? Sige na lang, basta ipapasok ko. Panuurin ko, halal ba ito haram? Basta na lamang. Ang pakinggan ko, pwede ba ito o hindi? Hindi yata, pwede na lang. Mga kapatid, hindi po ganon. Siguraduhin natin na tayo ay sumusunod sa tunay na katuruan dahil ang tamang katuruan ay magdadala sa atin sa sinasabi nating kaligayahan sa mundo hanggang na tayo ay papasok sa paraiso ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya sa araw na yaon, nasabi ng Allah Jalla wa Ala, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. At sa araw na iyon ay walang maidudulot na kabutihan ang iyong kayamanan at ang iyong mga anak. Maliban na lamang sa puso na kung saan darating na siya ay malayo sa anumang shirk, siya ay malayo sa anumang nifak, sa anumang pagmamalaki, at sa anumang malayo sa anumang pagkakasuklam. Kaya ang din ng Allah ay kalulugdan po natin sa pagsabi na ang halal ay batas ng Allah na ating gagampanan. Ang haram ay batas ng Allah na ating layuan. Huwag po sasabihin, haram na naman, puro na lang haram. Saan kayo nanggaling na universidad? Mga kapatid, mahal po natin ang mga scholar po natin. Sila po ay lubusan nakakaalam. Kaya dahil dito, tayo ay napatubayan at pasalamatan natin na nakilala natin ang halal at haram dahil ito ay tanda na tayo ay nasa tuwid na landas at ang Allah ang siyang lubusang nakakaalam. At insyaAllah tatalakay natin bidnillah ta'ala ang mga halal na aya na ito. Uhilla lakum sa banal na Quran. Napakarami po ng pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakarami pong mga bagay na dapat mong isuot. Napakarami pong mga bagay na pinapahintulutan. At katiting, limitado ang mga bagay na kung saan pinagbabawal. Bakit po pinagbabawal? Dahil ito'y nakapagdulot ng kasamaan o maging dahilan ng paglayo natin sa pagsunod sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito, ang Allah ang siyang lubusan nakakaalam ng lahat ng mga bagay. At subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ang Allah ang siyang tumatanggap ng mabuti at siya ang nagbibigay ng patnubay sa mga lumalayo sa tuwid na landas at tumatanggap ng anumang kabutihang nagagawa natin. Kaya tayong lahat ay sabay-sabay po natin nagagawin ang halal at sabay-sabay po natin napipigilan ang haram at layuan ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kabutihan ay nanggaling sa Allah at kanyang relihiyong Islam at ang anumang pagkakamali ay nanggaling sa aking sarili at sa sinumang tao na kung saan may kakulangan sa kaalaman at tunay na ang syaitan ay umuudyok sa atin na tayo ay gagawa ng haram sa mga halal. At siya rin ang mag-uudyok sa atin na tayo ay gagawa na ang haram ay gagawin nating halal. Tayo ay kumakalabang kay syaitan. Kaya ang halal ng Allah ay halal at ang haram ay gagawin nating haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.